Nangangamba ang ilan nating kababayan sa Beijing, China para sa kanilang kalusugan. Inakyat na kasi sa pangalawa sa pinakadelikadong antas ng air pollution ang smog alert level sa lungsod. Kaya ang mga bata't matatanda hinikayat na huwag munang lumabas ng bahay. Balitang hatid ni GMA News stringer Richard Orozco. Araw-araw, halos zero visibility na ang eksena sa mga lansangan dito sa Beijing. Pero simula nitong Biyernes, umabot na sa sukdulan ang kapal ng usok o smog. Ang pinakamalupit na air pollutant na PM2.5 particle, lumagpas na sa 400 micrograms sa Air Quality Index. Kaya ang smog alert level umakyat na sa orange, pangalawa sa pinakadelikadong antas ng air pollution. Ang mga bata at matatanda, hinihikayat na huwag munang lumabas at magsuot ng mask. Kung lalabas, bawal gumamit ng sasakyan. Bawal ang outdoor activities sa mga eskwelahan. Ang mga factory, kung di pinasara, pinagbawas ng produksyon. Hindi na baguhan ang syudad sa problema sa nakababahalang dumi ng hangin. Sa katunayan, bago pa man idinaos ang Beijing Olympics noong taong 2008, kinakalampag na ng reklamo ang city government ng Beijing dahil sa umano'y di maayos na pagtugon ito sa problema. Nababahala ng mga OFW sa Beijing dahil maliban sa wala silang hazard pay, dinadapuan na rin ng sakit ang ilan sa kanila. 12 taon ng guro dito sa Beijing ang tubong Davao na si Jocelyn Cambaya. Ilang beses na raw siyang nagkasakit. Nagkakasakit ako dahil sa pollution. Minsan, nagigising ako na masakit yung ulo ko. But the worst was, I have facial rashes. And I visited 4 times sa doktor, twice in China, 1 in the Philippines, and 1 in the States. The same findings, the same diagnosis, air pollution. Si Ray Agkawili, 8 taon nang nagtatrabaho dito sa Beijing bilang teacher. Pero dahil sa perwisyong idinulot sa kanyang pamilya ng dumi ng hangin, nagdesisyon siyang bumalik na ng Pilipinas kasama ang kanyang mag-anak. Sa mga bata, nagkakaroon sila ng ubo at sipon. Tapos ako nagkaroon ng back pain na parang magic nang dumating ako sa Pilipinas nung wala yung back pain ko. Ang ilang international school tulad nito, gumawa na ng sariling airlock inflatable dome para masala ang maruming hangin na nakasasama sa kalusugan ng mga bata. Pero karamihan sa 21 milyong residente rito sa Beijing, kabilang ang mahigit 2,000 Pilipino, magpipigil hininga muna, ika nga, hanggang masolusyonan ng China ang nakamamatay na polusyon sa kanilang bansa. Mula rito sa Beijing, China, Richard Orozco, GMA News.